3. Diba? Happy family. Hello mga kalingap. Hello mga kalangga. Please subscribe Jen's Journey. Hello mga kalingap at mga kalangga. Welcome back to my YouTube channel, Jen's Journey. Siyempre for today's video, ayan, as usual magre-reaction na naman tayo. Siyempre sa vlog ni, ayan, celebration sa birthday celebration ni Tatay Raysan. So, ayan, ignored muna bago surprise, no, it's a surprise. So, but before that, syempre, wag natin kalimutan supportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Adna Vlogs, Kuya Rob, at syempre buong Team Kalingap, syempre Rhea Olarte, mga ambassador na nasa Davao po, syempre Make Agnes Vlog, Kalingap, Baby Girl Kalingap, Angeli, and syempre Kalingap Dudu, of course, Kalingap J. Morello Vlogs, ang ambassador ng Gumaka, syempre si Kalingap Jose, ambassador ng Sursugon, maybe. And syempre si Tatay Kalingap, Tatay Popsi, Kalingap Lydia, Kalingap Gilbert, Kalingap Rose, Kalingap Vilma, Mara 77, and syempre Bilyones TV, Rich Falcon, Kalingap Gilbert, marami pa pong iba, Brother Paas, at syempre guys, ang team ni Ruel, ang dyan po sila Alex Librada, Veggie Scheme, Justin Aguirre, Alpi TV, Regan Vlog, syempre GRO, John Rivera Official, and of course, syempre Provinciano 2.0 na nakabalik na po siya, na nasa diet na po siya ngayon. So, alagaan mo yan. Alagaan mo siya. Provinciano for me. So, siya si Provinciano 2.0. Ayan. Masaya po kasama ni Provinciano nung andun po ako sa diet. So, nakakamiss po, no? So, ay, syempre, ayan, dito nga, dito tayo mag-reaction sa birthday celebration ng, surprise birthday celebration nila kay Tatay Raysan. So, how proud you are, no? How proud you are bilang isang anak. Paano ka proud? Gaano ka proud na mapasaya mo yung magulang mo on his special day? So yan po yung pangarap ko noon sa papa ko, which is nagawa ko siya, but it's not totally bongga, but simple, pero first time yung may hinandaan ko din yung papa ko. Yun yung pinakamasayang araw ko. At naramdaman ko din dito kay Rachel na yun din yung, eto din yung pinakamasayang araw niya, na napasaya po yung papa niya sa birthday niya for the very first time na hinandaan po niya ng bongga. So, ayan, Tatay Raysan, and belated happy birthday. So, ayan, napakabuti po ni Tatay Raysan, no? Talagang hindi po niya pinabayaan po yung mga anak niya. Pinakita po niya kung paano po siya responsabling ama, kahit wala na po yung asawa po niya, no? Kahit wala po siyang trabaho, talagang kahit may dinaramdam siya, no? Noon, nalaman naman po natin, nakita po natin, nagtrabaho po siya para po sa mga anak po niya. So, eto nakakatawa, kasi inignore muna nila si Tatay Raysan bago, hindi nila ginrate, parang binaliwala nila, parang hindi nila na birthday na hindi muna nila ginrate, para hindi makahalata na may surprise sila. So, nakakaano po kay Tatay Raysan, parang na-hurt po siya. Alam ko po si Tatay Raysan is matampuhin. So, na yung ugali ni Tatay Raysan, matampuhin po yan. Pero, magtatampo siya, pero hindi the way na magalit. Ginagawa lang po niya parang si Papa. Talagang namimiss ko si Papa kay Tatay Raysan din. Kasi parang yung ugali, pag magtamay-tampo, aalis ng bahay, magstay doon sa kabilang bahay. Hanggang mawala yung galit niya, talagang magstay lang doon. Kaya, nung andun kasi ako sa diet, na ganun kasi si Tatay Raysan. Sabi ko, bakit andyan si Tatay Raysan? No, kanina pa yan dyan, sabi ni Thea. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, ganyan yan si Papa pag magtampo. So, sabi ko, parang si Papa lang talaga, no? Talagang ganun yung nararamdaman ko doon. Sabi ko, may ganyan kasing tao na yung tampo nila, imbis na mainis sila or magalit sila sa tao or sa mga anak niya, parang dalhin niya na lang yung sarili niya sa lugar na alam niyang doon matanggal yung galit niya at ines, yung tampo niya. So, yun yung ginagawa ni Tatay Raysan, yun din yung ginagawain po ni Papa sa amin. Pag kunwari siguro galit siya sa amin, talaga magtatampo yan, magstay yan ng isang lugar na doon lang siya
Kuwari, may tambayan doon na isang lugar. Doon lang siya maghapon, higa-higa. So, ganun din si Tatay Risa. Nung nakita ko siya doon sa may waiting siya doon sa palabasan kila Langga Rachel. So, shoutout po sa iyo, Tatay Risa. Napakabuti mo pong tao. Iniisip ko po si Tatay Risa para pong si Papa. Kahit nung andun ako, yung attitude, yung makikita, mafe-feel mo yung attitude, para talagang si Papa. Kaya, sobrang, parang magulang na din ang tingin ko kay Tatay Risa. So, lalo na po yung nakilala ko. So, before that birthday, si Tatay Rezan biglang tumawag sa akin. Sabi ko, ano kayong kasalanan ko? So, yun pala, wala. Nagkwentuhan lang kami. Yung happiness namin doon, andun ako, nagtawanan kami. Matagal yun eh. Matagal lang usap kami ni Tatay Rezan. Siguro mga 30 minutes above. No, andun din si Langga, nakausap ko saglit silang. Kung sinag-hi ako saglit kay Langga. So, hindi siya busy that time. Sabi ko, birthday mo pala. Anong handa mo bukas? Sabi niya, wala. Parang hindi man nila ako naalala. Wala mang ganap ngayon pala. So, hindi niya alam na may surprise. So, sinabi ko, hindi naman siguro, baka may lang. Baka bukas pa, sabi niya. Noon kasi, pag before ko birthday, pag gagaya ngayon, pinag-uusapan na namin kahit wala kami ihanda, mag-uusap lang kami para maramdaman ko yung birthday ko. So, yun po yung So, sabi ko, sige nga. Sige, sindan na lang kita ng pang. So, ayun, nagsend ako ng pandring sa kanya kay Titay. Maraming salamat, Titay, sa pagtulong na makasend ako ng pera kay Tatay Rezan. Konting, lang, pang candy lang yun, guys. Pang candy lang ang kaya natin. So, ayan, happy birthday kita. So, ayun na nga, na-surprise po siya nung kinabukasan. Hindi po niya alam na hinandaan po siya. Nilang lahat po. Nagkaisa po sila lahat para surprise birthday na yon. Nakita naman po natin na sobrang naiyak po si Tatay. Sila pong lahat, no? Sila pong lahat, yung mga anak po niya, na dinamdam po nila yung birthday na yon. Yung birthday na yon, ang special kay Tatay kasi first time po niya na sinurprise. First time po niya na may ganong kabonggang handa, no? So, ayan, maraming salamat po, Rachel. Alam ko yung kung gaano po ka-proud, feel kita, kung gaano ka-proud bilang isang anak na mapasaya mo po yung magulang mo sa special day po niya. Ganyan din po ako noon. Sobrang naiiyak ako sa tuwa nung simpleng pangarap ng ni Papa ko. Alam ko na first time po niyang maramdaman na may cake. Kasi kami talaga noon, guys, wala talaga kami din ganyan na mga cake na yan. Ako, never ako nag-birthday na may cake. So, nag-birthday ako, sinelebrate ko nung andito ako, tapos nag-celebrate ako sa Pinas. Masaya na ako nakikita silang kumakain. So, si Papa, nung may birthday siya, sinurprise ko din. Ganon din ginawa ko, pero simple lang. So, at least may cake siya kasi hindi talaga niya naranasan na may cake siya. So, yun, napakasimpleng bagay na magawa natin sa magulang natin na napakasaya na po na yan sa kanila. Lalo pat first time po nilang maranasan sa buhay po nila. So, ramdam ko po silang naiyak po siya ng iyak. Na yung message po niya talagang nakakadurog ng puso. No? Nakita naman po natin, nasaksihan po natin kung gaano po kamahal nila si Tatay Rezan at si Tatay Rezan kung gaano po kaimportante sa kanya po yung mga anak po niya. So yung message nilang Rachel talagang nakakaiyak na kung tutuusin. Kaya ang care lang po niya doon is ayaw niyang mawala ng maaga yung magulang ng papa nila. Kaya yung mga bawal, kahit andun ako, sinasabihan niya nila, bawal ka niyan ba, ganito, ganyan, mag-ingat ka, ganyan. Ginaganyan niya si Tatay Rezan. So, which is, sobrang careful po na anak, no? Kasi, hindi naman po sa ayaw pakainin, kundi, ang sa kanya po, gusto pa po niya makasama po nang matagal yung papa po nila kasi wala na po yung mama nila. So, ganun po yung pag-iingat nilang kapatid po sa mga kapatid niya, no? Nasaksihan naman po natin ako kasi nandun din po ako mismo. Nasaksihan ko po kung paano po yan sinasaway si Tatay Rezan na pag kumakain ng yung bawal. So, ayun si Tatay Rezan kaya minsan nagtatampo kasi daw lahat na lang daw bawal. Ayun. So, normal po yun, no? Tatay Rezan, I feel you. Pero, pwede naman pong kumain pero hindi madalas or konti-konti lang. Ganyan pong lula ko. Lahat bawal pero titikim lang siyang konti pa wala lang sa sa inggit. Yun lang. So, ayan, di mo po mabiblame, Tatay Rezan, yung mga anak mo kung gaano ka po nila iniingatan, syempre, sa mga tao nakapalibot po sa inyo, at yung mga tao nakapalibot sa inyo, at yung mga tao nagmamahal po sa inyo, kung gaano po sila ka-care, magpayo, magpahalaga po, kasi para po yan sa inyo, at syempre, para po sa mga anak mo na ayaw po nilang maaga ka pong mawala sa kanila, syempre, habang may paraan na maiwasan, no? Ayan, ginagawa po ng mga anak po niya. Siyempre, saludo po ko sa mga anak na napakabuti po. Lalo na si Rachel. Sila naman po lahat. Si Hazel, si Thea, si Ali, si Ian, sino pa ba? O silang apat.
napaka ano po. Silang lima pala sila. So, nakikita po, walang pasaway. Although minsan may tampuhan, pero normal po yun sa magkapatid, no? Pero, hindi nila pinapalagpas ng ilang oras yung tampuhan nila, no? Andyan yung pakikisama nila na parang barkada lang, no? So, nakakamiss po, no? Nakakamiss po silang kasama, lalo na po si Thea. Siyempre, sila po lahat, no? Nandun po ako talaga. Ang saya po kahit wala po ako sa pamilya ko nung time na yun. Pero, pinipil ko po na pamilya ko po sila. For that time, no, nawala po ako sa piling ng pamilya ko. So, masaya, no, ayan, isang karangalan po makita sila at makilala. Siyempre, kay Nanay Maring, no. So, siyempre, ganun pa rin yung care natin about sa healthy, no. So, ayan po, Tatay Rizan, happy birthday. And siyempre, sa mga wish ng mga anak mo, sana, ayan, respetuhin mo rin at sundin mo din kung alam mo namang mali na din, no, at sumobra na din at hindi na po dapat. So, ayan po, maraming salamat and syempre kay Langga Rachel and syempre kay Ruel, ayan, sa mga regalo po, sa nagregalo pa po kay Tatay Rizan, kay Titay, na para pong tumayo na po, para na po nilang second mother si Titay, napakabuti po at sobrang suportado po kasi sa kanila. Syempre kay Daddy Donut, no, na andyan po palagi sa gumagabay din po sa kanila bilang tito. Ay syempre tito nila. So, andyan din po si Daddy Donut. Syempre, ayan, Tatay Rizan, na masabi ko lang, happy birthday belated, and syempre, mabuhay ka, hanggat gusto mo, long life pa, para makasama mo pa yung mga anak mo, para makita mo pa yung magiging sitwasyon nila, magiging buhay nila, o kung magkaroon man sila ng pamilya, no? Sana pa po, marami pong happiness na mangyayari po sa buhay ninyo, kasi deserve nyo naman po yun, no? So, stay healthy lang po tayo at mag-ingat lang po tayo palagi. Siyempre, andyan po yung mga anak mo. Napakaswerte mo po sa mga anak mo, Tatay Rizan. Kaya alagaan mo po yung sarili mo. At siyempre, alagaan mo din po yung mga anak mo, no? And siyempre, kay Nanay Maring. Ingat po, keep safe po. Ayan, mag-ingat-ingat din po sa mga kinakain po natin. Kasi ako din po ingat na ingat. Nakakatakot mag-high blood. Yun ang pinakaayaw ko, mag-HB. Kasi traitor yung high blood eh. So, yan, happy birthday. And siyempre, sa mga nag-effort. At syempre sa mga nag-effort, grabe yung mga nag-effort sa kung paano i-keep yung surprise nila. Syempre, andyan si M-Joy. Ayan, dyan po na ang team ni Roel. Syempre si Daddy Donut. Ayan, marami pa po sila. Sila pong lahat, no? Congratulations sa success nyo sa pa-surprise prank kay Tatay Rizan. So, happy birthday! And syempre, hindi pa po nakasubscribe at nakapanood ng full video, panoorin nyo po sa Rachel Morales Vlog. Ayan, live po yan. Ay, premiere po yan ng Rachel Morales Vlog. And syempre, like, comment, and share. And of course, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa kanyang channel, please click the subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa kanyang mga upload. And of course, syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, please follow my journey. Please subscribe Jess Journey and click the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga upload. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Ayan, happy birthday once again. And syempre, more candles to blow. And of course, ayan, thank you very much for always, no? Hanggang dito na lang. And syempre, bye-bye, God bless, and good luck, everyone. So is it, ano bang susundin? Ganito, di alam ang gagawin. Hayaan na lang ba na nang magdikta ka? Alam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip, ano bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Hihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito pagkat mahal kita, eh. Sigurado kahit alam ko di sigurado kahit alam ko dahil alam ko lagi sinasabi sa sarili di magtatagalan. So isip, ano bang susundin? Ganito, di alam ang gagawin. Hayaan na lang ba na
sanang magdagdag ka. Alam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip, no bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Ihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito pag